kapal. Mayroon ding talino at kakayahan ang ibinabahagi. Ngunit lingid sa ating kaalaman, mayroon ding pamanang ang dulo ay isang lihim na katauhan. Narito ang isa na namang kwento ng kababalagan na ating mamamagatan. Mamamitin sa isa na namang gabi na hiyagin. Dumating na ang takdang oras. Inay, natitiyak kong may magagawa pa kaming paraan. Kailangan ka namin upang manatiling kapangyarihan ng angkan. May napili na ako. Sino po sa mga babae? Sabihin mo sa amin. Simon, lumapit ka. Sasabihin ko. Nakaimpake na kami, Garyo. Ang pananim ko, ang bahay na ito, matagal kong pinaghirapan para mapasa atin ang lahat ng ito. Naunawaan ko kayo, Itay. Mawawala ang lahat ng ito kapag umalis tayo. Pero kung magiging ligtas naman tayo sa ibang lugar, mas mamatamisin kung magsimula tayong muli sa hirap. Hindi, Jonah. Garyo, Selma, nakapagpasya na ako. anong ibig mong sabihin? Tatay, nakaimpake na yung mga damit natin. Nakahanda na po yung kabayo na sasakyan. Pati yung mga pagkain na ating dadalhin sa ating paglalakbay, nakahanda na rin. Kailangan tumuloy tayo, Garyo. Kailangan natin umalis dito. Dahil hindi natin alam kung kailan muling aatake. Lalaban tayo. Hindi ako papayag na mawala ang lahat na inaipundar ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Dahil nadaig tayo ng takot. Tay! Lalaban tayo. Lalabanan natin ang mga kampo ng dilim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kabriting, pwede na tayo umuwi. Mukhang hindi aatake mga aswang sa gabing ito. Ilang gabi na ngang tahimik ang ating lugar. Siguro, umalis na ang mga aswang. Mga, paano ka nakakasigurong marami sila? Naisip ko lang. Pero tama ka. Wala pa rin nakakaalam sa atin kung ilan nga ba ang aswang na umaatake at pumapatay. At kung aswang nga talaga ang pumapatay, Sa paraan ng pagpatay, malaking posibilidad na ito'y aswang. dinudukot ang mga lamang loob. Oo, Kaberting. Mga aso, umaalulong. Doon, sa lugar kung saan nasira ang ilaw ng poste. Abay, puntahan natin. Mga kasama, magmatsyag kayo. Maaring nasa paligid ang pumapatay. Ihanda ang mga itak at mga pamalo. Handa na si Angela. Pero kakailanganin ang sariwang dugo na ipaiinom sa kanya pagkatapos ng seremonya. Ako nang bahala. Ako nang magdadala kay Angela sa kwarto ng inang reyna. Kailangang matapos ang seremonya ngayong gabi. Habang bilog pa ang buwan. Kumilos sa kayo! Sobra na ang paghihirap ng inang reyna.
Tama dito ko narinig ang alulong ng mga aso. Hoy. Ano? Sandali. Ano ito? Baboy? Pero umaangil. Oo nga. Susundan ko. Akin na si Bat. Dali! Maring maligno ito. Darwin! Mag-iingat ka! Mga kasama, sundan natin siya! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Narito na ang sariwang dugo para sa seremonya. Akin na. Ako ang magpapainom sa bagong reyna. Tayo na. Handa na kami, Kuya Simon. Ano ba? Ina, handa ng lahat. Pilitin mong umupo para maisagawa ang seremonya. Si Angela. Eto siya, nawalan siya ng malay matapos ipahid ang langis ng kapangyarihan. Kailangan gisingin mo siya. Kailangan ang kusa niyang tanggapin. Angela, idilat mong yung mga mata. Kuya. Ibuka mo ang bibig mo para dumalo yung kapangyarihan. Oo. Angela, isinasaling ko sa iyo ang espiritu ng karunungan mo, ang ating lahi. Mabuhay ka ng 200 taon. Mabuhay ka na may kapangyarihan bilang aswang. Wala na si Ina. Kumpleto na ang pagsasali ng pamana. Angela, inumin mo ito. Alam kong uhaw na uhaw ka ngayon. Inumin mo ang sariwang dugo ng tao. Oo. Uhaw na uhaw ako. Salamat. Ayan. Nagpapalit na ang kanyang anyo. Isa ka ng ganap na aswang. Ikaw na ang aming bagong reyna.
Simon, bitiwan mo! Tama na, Angela. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka makakalayo. Dahil kahit saan ka magpunta, mahahanap ka namin. Ayoko! Ayoko manatili rito! Wala kang karapatan tumanggi. Dapat ka pa nga magpasalamat. Ikaw ang pinili ng Reyna. Kuya Simon, parawa mo na! Saan mo siya nakita? Tumakas siya. Tumatakas. Balak niyang lumayo. Halika na, Angela. Itigil mo ng pagtanggi. Kailangang Halika tanggapin na. mo. Kuya Ron, nagmamukhawa ako. Ibigay niyo na sa iba. Angela, ang nakatakda ay nakatakda na. Matitis mo bang nagdurusa ang ina? Kuya Ron. Ikaw ang kailangan niya para matapos ng kanyang pagdurusa. Bakit kailangang isalin? Bakit hindi na lang siya manatiling Reyna? Tapos na ang kanyang panahon. 200 taon na siyang nabuhay. Panahon mo na. Kuya Simon. Tayo na. Tungkulin mong tanggapin ang pamana para matahimik na si ina. Halika na. Halika na. Tumahan ka na, Iha. Halika, papahirang kita ng langis. Kailangan mong kumalma. Ayoko kumalma. Gusto ko umalis rito. Tulungan mo ako, Nana Minda. Ikaw na ang susunod naming Reyna. Natutuwa akong paglingkuran ka. Huwag mo ko tawaging Reyna. Ayoko maging Reyna ng aming angkan. Tahan na. Ako ang bahala sa'yo. Hayaan mong imasahe ko ang langis na ito mula sa iyong noo hanggang sa iyong mga paa. Ayoko, Nana Minda. Hindi ko gustong ipinagagawa nila kuya sa akin. Ako bahala. Kumalma ka na. Halika, Iha. Humiga ka rito. Nana Minda, gusto kong umalis. Tulungan mo ako makalayo rito. Oo, pero kailangan mo munang kumalma. Kailangan kita! Hindi ko na kaya! Hindi ka ba naaawa sa ating inang Reyna? Naaawa. Pero ang gusto nilang ipagawa sa akin, hindi ko kaya yun. Ayoko. Naiintindihan kita, Iha. Bata ka pa, pero hindi magtatagal. Maunawaan mo ang dapat mong gawin. Tatanggapin mo ito at ikaw ang magpapatuloy ng nasimulan niya. Anong ginawa mo sa akin? Anong ipinahid mo sa akin? Bakit hindi ako makatanggi sa mga sinasabi mo? Dahil yun ang katotohanan, Angela. Ikaw ang papalit sa inang Reyna. Sa ayaw o sa gusto mo. Hindi. Hindi. Kaberting, pwede na tayong umuwi. Mukhang hindi aatake mga aswang sa gabing ito. Ilang gabi na ngang tahimik ang ating lugar. Siguro, umalis na ang mga aswang. Mga, paano ka nakakasigurong marami sila? Naisip ko lang. Pero tama ka. Wala pa rin nakakaalam sa atin. Kung ilan nga ba ang aswang na umaatake at pumapatay. At kung aswang nga talaga ang pumapatay, Sa paraan ng pagpatay, malaking posibilidad na ito'y aswang. dinudukot ang mga lamang loob. Oo, Kaberting. Mga aso, umaalulong. Doon, sa lugar kung saan nasira ang ilaw ng poste. Abay, puntahan natin. Mga kasama, magmatsyag kayo. Maaring nasa paligid ang pumapatay. Ihanda ang mga itak at mga pamalo. Handa na si Angela. Pero kakailanganin ng sariwang dugo na ipaiinom sa kanya pagkatapos ng seremonya. Ako nang bahala. Ako na ang magdadala kay Angela sa kwarto ng inang Reyna.
Kailangang matapos ang seremonya ngayong gabi. Habang bilog pa ang buwan. Kumilos na kayo! Sobra na ang paghihirap ng inang Reyna. Tama! Tama, dito ko narinig ang alulong ng mga aso. Hoy! Ano? Sandali. Ano ito? Baboy? Pero umaangil. Oo nga. Susundan ko. Akin na si Bat. Dali! Maring maligno ito. Darwin! Mag-iingat ka! Mga kasama, sundan natin siya! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Narito na ang sariwang dugo. Para sa seremonya. Akin na. Ako ang magpapainom sa bagong Reyna. Tayo na. Handa na kami, Kuya Simon. Ano ba? Ina, handa ng lahat. Pilitin mong umupo para maisagawa ang seremonya. Si Angela. Eto siya, nawalan siya ng malay matapos ipahid ang langis ng kapangyarihan. Kailangan gisingin mo siya. Kailangan ang kusa niyang tanggapin. Angela, idilat mong yung mga mata. Kuya. Ibuka mo ang bibig mo para dumalo yung kapangyarihan. Oo. Angela, isinasaling ko sa iyo ang espiritu ng karunungang itim. Maging reyna ka. Pamunuan mo ang ating lahi. Mabuhay ka lang 200 taon. Mabuhay ka na may kapangyarihan bilang aswang. Wala na si Ina. Kumpleto na ang pagsasali ng pamana. Angela, inumin mo ito. Alam kong uhaw na uhaw ka ngayon. Inumin mo ang sariwang dugo ng tao. Oo. Uhaw na uhaw ako. Salamat. Ayan. Nagpapalit ng kanyang anyo. Isa ka ng ganap na aswang. Ikaw na ang aming bagong reyna. Nawala yung baboy. Pero alam ko, dito sa tumakbo. Dito sa talaiban. Darwin, anong nangyari? Nawala yung baboy. Ha? Paano mawawala? Oh. Ang laki ng baboy na nakita natin, Meron pang isang bagay ako nakita rin sa baboy. Nang tamaan to ng ilaw ng flashlight ko. Ano, Darwin? Dugo! Maraming dugo sa bibig at mukha ng baboy. Hindi kaya namamalikmata ka? Madilim at... Kaperting, Kagaryo, mabuti sigurong balikan natin kung saan natin nakita yung baboy. Iniisip mo ba na... Tayo na! Yan din ang nasa isip ko. Bago ako ng anyo.
handa ka ng pamunuan kami. Ay, masakit sa likod ko. Ang iyong pakpak, lumilitaw. Ayan, kompleto na ang pakpak mo. Handa ka na. Handa ng ano? Paano? Gawin mo ang dapat mong gawin, Angel. Yan ang kukumpleto sa kapangyarihan mo. May iwan ako rito para bantayan ang kalahati ng iyong katawan. Kalahati ng... Oras na. Sige na. Pakainin mo ang bago mong espiritu. Ipakita mo sa mga tao na may bago na tayong reyna. Sige na. Hindi! Humihulay ang kalahati ng aking katawan! Lipad, Angela. Lipad. Gawin mo ang dapat mong gawin. Aming bagong reyna. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sa tingin mo, Simon, gagawin niya ang dapat niyang gawin. Ramdam kong lumalaban ang espiritu ng tao na nasa kanya pa rin. Hindi pa niya ganap na tinatanggap na siya ay galing sa lahi ng aswang. Gagawin niya kung anong dapat gawin, Nana Minda. Hindi niya mapipigil ang kanyang sarili. Naisalin na sa kanya ang espiritong itim. Ito na ang masusunod sa katauhan niya. Hindi. Patay. Abay, may patay na babae rito sa talahiban. Tamang hinala natin. Aswang yung baboy. Dapat pinatay ko na nung nakita natin. Kailangang magdoble ingat tayo. Nag-iiba ng anyo ang kalaban. Oh, may lumilipad. Ano yun? Aswang! Oh, Aswang! Nakita nila ako. Kailangan lumipad ako palayo sa kanila. Kailangan iligaw ko sila. Hindi nila dapat malaman ang aming kuta. Wala na sila. Hindi na nila ako nasundan. Pero matinding gutom at uhaw ang nararamdaman ko ngayon. Gutom sa ibang uri ng pagkain. Uhaw sa ibang uri ng likido. Anong gagawin ko? Ayokong pumatay. Hindi ako papatay ng tao. Lalabanan ko ito. Aswang? Nakakita kayo ng aswang? Oo, Selma. Pero mabilis ang lipad nito. Hindi namin nasundan. Kung ganun, lalo tayong dapat na umalis dito. Hindi, Selma. Ngayon alam na namin kung anong impacto ang kalaban. Makapagpaplano na kami ng paraan para sa labanan. Pero ano ang laban natin sa aswang? Tao lamang tayo. Samantalang yung aswang nakalilipad, malakas, pumapatay. Oo, pero takot siya sa liwanag. Paano mo nalaman? Gabi lang siya gumagala. Paano kung hindi siya nag-iisa? Paano kung inalam lang niya kung may tao pang naninirahan dito sa sitio? Selma, magpapadaig ba tayo sa takot? Habang buhay ba tayo magtatago sa aswang na yon? At ano ang gagawin mo? Ano ang laban natin sa kanya? Marami tayo. Marami pang kalalakihan dito sa sitio. Makakapag-isip pa kami ng paraan para sa susunod na magpakita siya. Sigurado lang mapapatay namin siya. walang nakakakilala sa babaeng napatay. Kami na ang naglibing doon sa isang libingang walang marka. Kawawa naman. Wakwak ang kanyang tiyan. Isang baboy at isang lumilipad na aswang. Iisa lang kaya ang aswang? At kayang magpalit ng anyo? Hindi, Darwin. Sa tingin ko, magkaiba sila. Tama. At hindi sila umaatake kung maraming tao. Kung ganun, ipagbawal natin ang paglabas ng sinuman pag lumatag na ang dilim.
Hindi sila dapat gumala na nag-iisa kapag malalim na ang gabi. Ano ang nangyari, Inang Reyna? Nabusog ka ba? Napagod ako. Hayaan mo nang ilapat ko ang kalahati kong katawan sa aking baywang at mga binti. Ako naman ang gagalain ng Reyna. Magpahinga ka na. Ha? Naging paniki siya. Bakit bigla akong kinabahan? Kailangan sundan ko siya. Baka pumatay siya ng tao. Kailangan gawin ko makakaya ko upang wala ng taong mamatay rito sa sityo. Anong nangyayari? Bakit ayaw humiwalay ng katawan ko sa aking baywang? Hindi ko magawang utusan ang katawan ko. Ayaw nitong umiwalay. Umiwalay ka! Kailangan ko sundan si Nana Minda. Kailangan hadlangan ko ang balak ng pagpatay. Ayun, may napahiwalay sa grupo ng mga kalalakihang nagro-ronda. Siyang susundan ko. Siyang iaalay ko sa Inang Reyna Angela. Kailangan makita mismo ng aking mga mata na kumakain ng lamang loob ng tao ang aming bagong reyna. Aso? Saan galing ang asong to? Kanina lang wala to rito. Hindi. Ang kanyang mga pangil. Mahaba. Wag! Aswang! Aswang! Doon galing ang sigaw. O nga, Si Darwin ang sumisigaw. tayo na. Puntahan natin siya. Darwin! Darwin! Oh, hindi. Nilapan ng aso si Darwin. Hindi siya aso. Siya ang aswang. Ay bay, huwag kayong matakot mga kasama. Dahil sukol na natin siya. Patayin ang aswang! Patayin ang aswang! Hampasin niyo! Hoy! Huwag niyo pabayaan makatakas! Hayop ka! Alam naming ikaw ang aswang! Ano ba bagay Hindi sa'yo? ko makakaiwas sa itak ko! Mga kasama, sandali! Abay, naging tao siya! Bumalik siya sa anyong tao! Huwag kayong maawa sa kanya! Pinatay niya si Dario! Patayin ang aswang! Sige, patayin niyo! Mamatay ka ngayon, aswang! Mamatay ka na! Ano? Anong sinabi mo? Kitang-kita ko po. Pinatay ng mga taong kapatid nyo. Hindi. Nasaan si Kuya Simon? Dalhin mo ako sa kanya! Ngayon din! Yan. Ayan ang kanyang biktima. At narito siya sa likod ng mga kahoy. Hindi. Kuya Simon! Kuya! Dalhin mo ang kanyang bangkay! Hindi siya dapat makuha ng mga tao! Pero malapit na magliwanag. Sundin mo ang utos ko! Pag natamaan siya ng liwanag, tuluyan siya matutunaw. Hindi siya dapat abutan ng pagsikat ng araw! Hindi na natin siya magagamot. Tatad ng taga ang katawan niya. Sabi ko, sundin mo ang utos ko! May babalik ang Reyna ang kanyang buhay. Alam ko may babalik ni Reyna Angela ang kanyang buhay! Itay, ilan pa ang kailangang mamatay bago kayo maniwalang wala tayong laban sa aswang? Napatay na namin ang aswang. Ha? Hindi na siya makapamiminsala. Ang napatay ninyo ay aswang na nagaan yung aso. Pero nasaan yung nakita ninyong anyong baboy? At yung aswang na lumilipad? Malaya pa rin sila.
At ang katotohanan, hindi talaga natin alam kung ilan sila. Tama si inay. Anong malay natin, tatay? Kung ang sityo na ito pugad ng aswang. Kung aalis tayo, hindi sila malilipol. Kung aalis tayo, patuloy silang mabubuhay. At kapag wala na silang taong mapatay, lilipat sila ng sityo at patuloy na maghahasing ng takot. At ano ang gusto mo? Manatili tayo rito? At gabi-gabing balutin ng takot at pangamba? At baka tayo na ang isusunod ng mga aswang? Hindi kayo maaano ng mga aswang. May mga itinanim akong panlaban. Nandiyan sa mga bintana at pinto. Pero itay, gano'ng kabisa na may tataboy ng bawang at kusipyo ang mga aswang? Sigurado ako. Kailangan maniwala kayo sa akin. Kailangan magtiwala kayo. Ang sityo ay sa atin at sa ating mga naninirahan dito. May napatay na kaming mga aswang. Oh, Naniniwala akong kung patuloy na magkakaisa mga kalalakihan dito sa sityo, malilipol namin ang mga impacto aswang na yon. Nangihina ang Reyna. At sa kanyang kalagayan, hindi niya magagamot ang kapatid niyon si Simon. Hindi. Kung kagabi ay kumain ng lamang loob ng tao ang inang Reyna, hindi siya dapat nangihina. Dapat doble na ang kapangyarihang taglay niya ngayon. Isa lang ang kahulugan nito. Anong ibig mo sabihin? Sinuway niya ang pamanang itim. Sinuway niya ang isinaling espiritu sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na maging Reyna. Pero sa kanya isinali ng kapangyarihan. Lumabas ka at pumatay. Ha? Dalhin mo rito ang makukuha mong lamang loob. Kailangang makakain ng inang Reyna. Siya lang ang pag-asa para maibalik ang buhay ni Simon. Ngayon din. Nagkamali si ina na ikaw ang piliin niya, Angela. Pero hindi pwedeng baliin ang kanyang pasya. Ikaw ang itinakda. Sa'yo isinali ng pamana. Kaya magiging aswang ka. Sa ayaw o sa gusto mo. Mga kasama! May lumilipad! Itapat mo, flashlight! Abay, hindi siya natamaan ang liwanag! Mabilis umiwas! Ah, na walang ingay. Na walang lumilipad. Bay, nasaan kaya? Narito ako! Ay, hindi! Tulong! Nako! Si Tembyong tinangay ng aswang! Sundan natin mga kasama! Tembyong! Tembyong! Narito na ang laman loob ng tao na kailangan mo. Sumunod ka sa akin. Ipakakain natin sa inang Reyna. Nana Minda. Ipakain mo ito sa inang Reyna. Ngayon na. Habang nakikita namin. Umiiling ka, Nana Minda. Ako na kung ganon. Mahal naming Reyna. Gusto kong malaman mo na kaya ka nangihina. Dahil sinuway mo ang pamanang isinalin sa'yo. Mamamatay ka kung patuloy mong iiwasan ang lamang loob ng tao. Inang Reyna, kailangan kumain ka. May nangyari kay Simon. Ikaw lang ang makagagamot sa kanya. Ngunit sa kalagayan mo, hindi ka makapanggagamot. Kailangan bumalik ang sigla mo. Dahil kung hindi, lalabas ang pamanang itim sa iyong katawan. At malilipo lang mga aswang dito sa ating kuta. Ayaw pa rin niyang kumain. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Hawakan mo siya. Kailangan kumain ka. Patawad, mahal namin Reyna. Hindi pwedeng tuluyang kang manghina. Sa'yo nakasalalay ang pagpapatuloy ng ating lahi. Kain, mahal na Reyna. Namnamin mo ang sarap ng lamang loob ng tao. Kain. Ito ang magbabalik ng iyong lakas, ng iyong sigla, ng iyong kapangyarihan. Kainin mo para mapagaling mo si Kuya Simon. Kain! Kumain ka! kapatid ng inang Reyna si Simon. Pero hinayaan niya itong mamatay. Patuloy na nanghihina ang inang Reyna. Nilalabanan niya ang kapangyarihan ng pamanang itim. Pag nagpatuloy ito, malilibol tayo. Alam ko ang iniisip nyo.
At hindi ako papayag na tuluyan tayong malipol. Ngayong gabi, sa ayaw o sa gusto niya, papatay siya para manatiling reyna ng ating angkan. Ako, napahiwalay ako sa grupo namin na nagro-ronda. Ako, ano yun? May lumilipad. Parang palapit sa akin. Pero madilim. Wala akong malinag. Hindi! Aswang! Aswang! Berting! Berting! Sandali, Selma! Abay, andyan na! Berting! Kagigising ko lang. Madaling araw na kami natapos ng pagroronda. Si Gario, nandyan ba? Hindi po umuwi kagabi si tatay. Hindi umuwi. Oo. Akala namin nauna na siyang umuwi kasi humiwalay siya sa amin kagabi. Oh? Habang ang langit. Wala siya sa amin! Oo nga. Hindi pa siya umuwi! Kaya nga po. Nako, teka. Abay, magpapaalam ako sa asawa ko. Hanapin natin! Si nanay talaga. Sinabi ng bukas na lang ako maglalaba. Makulimlim eh. At baka abutan pa ako ng ulan sa ilog. Pero mapilit talaga at Ha? Ano to? Itak? May bahid ng dugo. At may mga patak ng dugo sa lupa. Ay, hindi. Ayoko malaman kung saan patungo ang mga patak na ito. Mabuti pa, sabihin ko kinamang Gayo at Carberting. Wala rin siya kina Subas at David. Ano ko, Berting? Kinakabahan ako. Baka may nangyari na masama kay Gario. Huwag naman po sana, Nay. Carberting! Doon po sa amin, malapit sa ilog, may nakita po ako mga patak ng dugo. May tao ba? Hindi ko na po tiningnan. Natakot po ako eh. Naisip ko na lang sabihin na kaagad sa inyo ni Mang Gario. Nawawala si Gario. Ang mabuti pa, tignan natin kung bakit may mga patak ng dugo sa lugar na yaon. Nagbalik na ngayong lakas, aming reyna. Tinanggap ko na ang aking kapalaran, Nana Minda. Mabuti! Mabuti! Gusto kong makausap si Rod. Narito na ako. Nakarating sa kaalaman ko. Pumatay ka ng tao kagabi. Nakita ko. Habang nasa kanyang panik ako. Nakita ko. Sayang at huli na. Para mapagaling mo si Kuya Simon. Pero hindi pa huli upang mapanatili ko ang lakas ng mga aswang. Tama, Angela. Inakala mong tuluyan ako mamamatay at mawawala ng bisa ang pamanang itim? Ayoko mawala ang takot ng mga tao sa aswang. Hindi ito mawawala, Rod. Pero tayo ang dapat matakot, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng sunod-sunod na pagpatay, sa tingin mo ba, mananatili pa mga taga-sityo na dito naninirahan? Sa tingin ko, aalis sila at nagmamadali pa. Inang Reyna? Wala na tayong papatayin. Wala na tayong kakainin. Paano natin mapapanatili ang kapangyarihan ng pamanang itim? Lagi may tao na pwedeng patayin. Kung kailangan lumayo para humanap ng sariwang dugo at laman, lalayo kami. Maghahanap kami. Habang lumalayo ang pagkain, nalalagay tayo sa panganib. Hindi tayo dapat sikatan ng araw. Inang Reyna, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Itigil muna ang pagpatay. Hanggang mawala ang takot ng mga taga-sityo at muling dumami ang naninirahan dito. Pero... Sapat na ang aking lakas. Ako ang magpapanatili ng inyong buhay sa panahon na tayo ay naghihintay. Inang Reyna... Magtiwala ka sa akin, kapatid ko. Alam ko ang gagawin ko. Ako na ngayon ang Inang Reyna.
Heto ang itak, duguan. Maaring lumaban pa ang biktima at... Sigario! 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 Patay na siya! Itay! Oh, hindi! Itay! Hindi! Wala na siyang lamang loob. Wakwak ang kanyang tiyan. Pinatay siya ng aswang. Sinabi ko na! Pero hindi ka Makabaging nakinig. langit. Wala tayong laban sa mga aswang! Kung nakinig lang kayo, Itay, boy, pasada kayo. Hindi nyo to sinapit. Gayo! Paano na kami? Gayo! Inang Reyna, gaano katagal ang paghihintay? Magugutom ang mga aswang na aso at baboy. Hanggat hindi ko sinasabi, walang dapat lumabas sa kuta. Ipinatawag ko na ang mga aswang na naninirahan sa ibaba ng bundok. Sa muling pagbibilog ng buwan, narito na ang lahat. Gusto kong narito ang lahat sa muli kong pagsasalita. Oo, Inang Reyna, masusunod. Pero pakiusap, hindi kami makatatagal na hindi kumakain ng sariwang dugo at laman. Hihingahan ko ng kapangyarihan ng pinanghihinaan. Sapat ng lakas ko ngayon para pagalingin ang sino mang masusugatan o panghihinaan sa inyo. Sapat na ang kuha kong lakas sa huling nilalang na pinatay ko. Inang Reyna, nagtitipon na ang lahat ng aswang. Hinihintay nila ang iyong paliwanag. Salamat, Rod. Mauna ka na. Ihahanda ko pa ang aking sarili sa pagharap ko sa kanila. Ikaw ang bahala. Natutuwa ko, Angela. Inang Reyna, lubos mo nang tinanggap ang pagiging aswang ng ating angkan. Tama. Tama ka. Tama, kapatid ko. Natanggap ko na ako ay mananatili ng aswang pagkatapos kong makapatay ng inosenteng tao. Ngunit hindi ibig sabihin nakalimutan ko na maging tao. Ngayon ang gabi, natatapusin ko ang kasamaang nagpupugad sa Sitio Baluarte. Tunog ng pakpak. May lumilipad sa gilid ng aming bintana at... hindi. Oo. Isa akong aswang. Kailangan ko ang tulong mo. Papatayin mo ako. Nilinlang mo ako, pero lalabanan kita. Hindi kita sasaktan. Mas malakas ang pagiging tao kaysa pagiging aswang ko. Lilipulin ko ang aking angkan, pero kailangan ko ng tulong. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi mo kailangang maniwala. Halika na! Hindi. Saan mo ako dadalhin? Tulong! Tulong! Yan ang aking plano. Naiintindihan mo na? Oo, pero... paano ko matitiyak na hindi mo ako papatayin? Lumalatag na ang dilim. Maya-maya, lilitaw na ang liwanag ng buwan. Maaaninag mo na ang daan pabalik sa sityo. Oo. Gusto kong bago ka umalis dito sa kuta, gawin mo ang huli kong habilin sa'yo. Pero... pagkatapos ng gabing ito, tinitiyak ko sa'yo, mauubos ang aswang sa Sitio Baluarte. Makapapamuhay na kayo ng tahimik. Titigil na ang pagpatay. Maliwanag na ang buwan. At ito na rin ang huling buhos ng gasolina. Ang bili ng aswang na dumukot sa akin. Sindihan ko ito bago ako bumalik sa sityo. Eto. At naway, totoo nga ang sinabi niya. Sana, ito na ang tutupok sa lahat ng mga aswang.
Matupo kayong lahat, mga aswang! Rod! Rod Apoy! Sa mga paligid! Napapaligiran tayo ng apoy! Nakapilit ang mga pinto at bintana! Hindi makalalabas sa mga kasama natin! Nasaan ang mahal na Reyna? Nasaan si Angela? Mamamatay tayo! Mamamatay tayo! Patawad, kapatid ko. Patawad, mga kalahi ko. Ako man ang pinili upang tumanggap ng pamanang itim. Pero hindi ako papayag na maggamit ako sa kasamaan. Mananatili akong aswang, ngunit patuloy kong lalabanan ang sumpang kasama nito. Labag sa kalooban ni Angela. Sinulog niya ang kanilang kuta. Pinutol ang kapangyarihang bumubuhay sa mga kalahi at kasamang naabo, pati ang kapatid niya. Kung saan dadalhin ng kapalaran si Angela, siya na lamang ang nakaalam. Dito natatapos ang ating tampok na kwentong kamamalaghan sa linggong ito na pinamagatang Pamalang Itim. Sa isa na naman, gabi na lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong Technical: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.